Separate talaga ang Kung magtanim ka taniman. ng Madrid de Agua, hiwalay talaga. Hiwalay. Oh. At saka, pag man Pero ano site, yung planting distance, sir, ng Madrid de Agua pag gumawa ka ng plantation? depende na, pero kung medyo malapit, 1 meter, pwede na rin yan. 1 by 1. Actually, sir, ang ano nga, ang recommendation namin, from sa distance Yes between po. row, Yes po. sa row, 1 foot. 1 foot. Oh, okay. Maano lang, 1 foot lang ang distance, pero lalagyan mo ng 1 meter at least distance Between rows. rows. Oo, para, ang purpose doon, sir, para Idaanan ka. makadaan ng maayos yung wheelbarrow or kung ano man gagamitin mo pag-harvest. Para convenient. Apo. But at least, mga man site, putulin mo yung pinaka-top para... Tapos, ang system ng cutting yan, once they are established, pag tumubo na sila ng mga 1 meter high, yung una pa lang, no? Puputulin mo yon Cut agad. Oo, 1 foot above the ground. Di mag-shoot yon. And most likelihood, more than 1 or Tatlo. 2 to 3 ang shoots niya. Sa next cutting mo, yung from the previous cutting, Na 1 foot. Another 1 foot. Another 1 foot. Up. So yung tatlo na yon, magsushoots Magiging- ulit yung nagtigta-tatlo rin. And then finally, yung pang last na doon mo na siya i-maintain. Diretso na, laging... 1 meter lang ang height. Para mas maraming shoots yung isang puno. At saka Maraming madaling sanga. i-harvest. Ganon yun, sir. Magiging parang inverted, ano siya, Christmas tree. So these are systems that we developed through the years para ma-maximize yung production natin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito yung hatchery. No? So, galing doon, yung breeder natin doon, kinuha yung kulik itlog, lagay dito, pagkatapos dyan yung mga sisiw sa brooder. Then after that, yung nakita natin doon, yun na ang harden. After 1 week, after 1 month na yun, sir, ano? Yes. 1 month, Mga they 1 month. stay 1 month dito sa brooder. 21 days to 1 month. So, brooder pa to. Brooder. Then after that, pwede na doon. Sa harden. Na meron tayong building Hardening. materials, hardening. So after dyan, pwede lagay doon, grower And area. then grower nandun. Yung nakita mo kanina. Medyo malalaki talaga. If yung lang sa breeding natin, kailangan talaga yung proper selection, no, para ma-meet natin yung desired na number of eggs per year, yung kahit nga pagputol ng mga meron tayong technology paano putulin yung mga wings nila para hindi sila lilipat sa iba. Lilipad. So, yun ang mga technology. Sabi ko, maganda talaga pag maggawa din kami ng vlog by technology. Para sino yung pwede na doon. So, dito tayo sa kabila. Dito tayo, sir. Sige. Sige. So, para doon yung entrance namin, exit na dito po. Kasi part na rin kami sa Winso sa isang project doon. Gawin itong, sir, yung Biosecurity Center. Sanay, sir. Ito, wala na talaga. Dilapidated na lahat. Pandit. Ito, sir, ginamit din namin ito. Aloe vera? Aloe vera, ito yung... Saan nyo ginagamit? Ihalo namin sa antibacterial at saka anti-viral. So, piniferment din namin ito. Paano i-ferment, Doc? Yung 1 kilo nito, Oh. at saka yung molasses, 1 litro, Oh. ganyan, ihalo namin yun. Itong For how many loob nito. days? 14 days. Babalatan mo, Doc? Oo, babalatan. Babalatan ito. Madali lang kasi maganda Baho? ito sa Ito lang inaalis dito. Yun.
Yan lang ang i-harvest mo, yung parang gel. Oo, yung gel. So ihalo mo doon, lagay mo sa yung ito. Antibacterial pala yan. Antiviral, antibacterial. Oo, alam At na. saka pati yung Oregano. oregano, ilagay mo sa yung pool na kawayan for 15 days. So magkaiba yun? Iba to, iba yung oregano? Or Oo, magmimix pwede, sila? Pwede 50% doon, 50% din dito. Dayon, 1:1 ratio sa molasses or yung crude sugar. Oo. So yun ang ilagay Plus natin. oregano. Oo. Then, ano naman ang mixture ng oregano? mga 45 ml per liter of water. Yung i-harvest natin after 15 days. 15 days. Oh, ganito. Magaling na. Dami palang gamit ng aloe vera. Oo. Kala ko rooting hormone lang. Oo. Ito rin. Kaya ito rin, parang tinatanim na lang namin dito. Traditionally, sir, yung mga nakakalbo, Oh, yes, sir. nagpapahid sila Oo. ng Oo, aloe vera. oo. Traditionally nga, ginagamit kaya nga yung sa shampoo. Kahit lagi. kahit yung mga bata na manipis yung buhok. Oo. Kinukuskus talagang. So ito yung mga data na nakuha natin sa research. Yung age sa sexual maturity, age of point of lay, average weight. Tingnan mo, sir. Oo. Production per hen per year, eggs. 117. Ngayon, sumubra na. Nasa 130, 140 na tayo. And we are hoping soon lalagpas na Lalagpas. yung 150. Pero yung first na natin sa research sa doon sa WIMSO 105 pa. 105. So nag-target tayo ng 10% higher, lumampas na. Ngayon nasa more than 125 na. Oh, ito matagal. Yun yung masasabi namin na Yes, sir. concrete example of what we call genetic improvement. Yes. Yan bang hindi lang basta minamouth mo lang yung genetic improvement that you cannot really figure out what it is. But in this case, we can call the increment in egg production as the genetic improvement that we achieve through breeding and selection. So umabot na more than more than 2 kilograms. So at least yung growth performance at saka yung production performance increased through natural breeding and selection na tinuturo ni Doc Sinan sa amin. Kaya mo sir, yan yung sinasabi Yes, ko na traditionally, sobrang tatapang nila. But when we started selecting out the aggressive individuals or the aggressive behavior, look at them. Isang lang yan. Magkakasama na sila sa isang Walang yan. At saka mga Nagbabarkadahan. matured na talaga yun. At saka dyan, walang yan. Walang ginagawang Photoshop. Original, pati ito. Yeah. Normal siya. Nagsasama-sama na sila. Sama-sama sila. So that also confirms what we read in books na heritable ang behavior. So kung mga tao na may pasaway na anak, huwag masyadong pagalitan ng magulang. Kasi baka nagmana lang yun sa kanila. Mana-mana lang daw yun. Sila pa, yun, birds of the same feather, fly away. Okay, sir, Doc. Mag-closing tayo. Okay, sige. Doc, ikaw muna, yung pinakita nyo, yung ginagawa niyong research dito, so far, kumusta po? Anong conclusion natin? Talaga, ang masasabi ko dito, yung tina-target namin with DOST Picard, at least na-meet namin yung gusto namin makamtam na goal sa research. Kasi most of the R&D project namin ngayon funded sa Picard kasi yung gaan namin nasa 3 million lang. Dito isang project, meron kaming 5 million. So at least yung mga research na ginagawa namin, matured researches gaya ng even the feeding of basula and other some mga feeds, ito ginawa nito, nagagamit na rin sa mga community, sa ating mga adapters na from DRND ginagawa nilang business. So yung iba hindi nagbi-business, yung backyard racing lang, but meron akong mga iilan dito, sir, hindi ako nagbibinta. Pero assured that my family twice
in a week, makakain kami ng masarap na pagkain na Yung samping mainit. native chicken na mainit ang sabaw. Mainit ang sabaw. Oo. So at least masaya din kami na through sa research natin compared to the mongrel. So itong samping native chicken in Western Region 9, Zamboanga Peninsula. At least nakikita natin nasa community, nasa ano na talaga sa na business. Hindi lang sa backyard kundi sa business gaya ng ano. Dok, na-notice ko, no, nakita ko yung mga breeder mo. Significantly, kitang-kitang mo yung difference. Malalaki. Paano yon nangyari, sir? Siguro, number one doon, yung proper selection. Yung breeder namin, proper selection. No? Kahit lang natural breeding and selection ang inano namin. So yun talagang intended for breeder, yun ang pinipili namin. Especially yung mga babae din na makikita natin what are those characteristics of a good layers. Yung mata, yung sa bones dito sa likod, mga lahat ng tinitingnan natin. So yung hindi papasa doon, yun na for slaughter. Sobrang stricto yung selection. Hindi nyo, sir. naman sobrang stricto, but we tried our best na whatever breeders nga ginagamit natin at saka binibigay sa ating mga adapters, nandoon na ang at least quality breeders din siya. Dok Sinan, kamusta nakita nyo yung facility? Ano po ang comment ninyo? Yeah, we are very happy as always kasi sabi nga ni Sir Glenn, we achieve the goals that we hope to achieve in the projects that the DOSTP card supported. And kami naman on our part, sabi nga ni Sir Glenn, na we were since then providing guidance on them. And natutuwa din naman kasi kami sa kanila dahil they subscribe to the guidance. Hindi naman kasi din natin maipagkakailan na we cannot expect outright people in academe to be Ayan naman tayo, Dok. Ayan na naman. no, kasi sir, Okay. hindi naman kasi talaga pinag-uusapan ng native animals development in the Okay. curriculum sa academe. So, and then our professors, nanggagaling din sila sa curriculum, doon din sila natuto, and many of them ay doon nag-aral sa foreign countries na yung Hindi, natutunan. sometimes it's not applicable, ganun ba, Dok? Hindi naman it's not applicable, sir, pero sa tingin ko kasi when we learn things from other countries, they unspoken, unwritten objective doon is to sell their products to us. Kaya pag ikaw ay estudyante na nakafocus ka lang talaga doon sa what you have to learn, Okay. at nakakalimutan mo yung ipoprotect mo yung sarili na what we have, may tendency talaga na ang ituturo mo ay yung natutunan mo sa ibang countries. Yun yung aking, with my more than 40 years of experience, yun yung aking analysis. So since we started the development of the native animals, ang focus talaga doon is to improve on our own local resources for us to be proud of them, for us to benefit from them, both in nutrition and in building livelihoods. Dok Sinan, itong native chicken natin so far, Darag and Sampen, asan na po tayo, Dok? Doon sa goal natin. I would say that we have achieved the initial goals that Okay. we set. However, since this is a breeding work, there's no stopping, sir. By the time na ma-achieve natin yung initial target natin, then we will raise the bar higher. Okay? As mentioned kanina ni Sir Glenn, when we started the breeding work, our records told us that the egg production of our hens is only 105 per hen per year. We targeted 10% increment to that. So as he said, after 2 or 3 generations, we achieved more than 10%. So More than nagiging 18 nagiging ata. 18. ano ba to? 18%. 117. Ayan. 18%. Ayan, ano? Tumaas tayo dyan, nagiging 117. Tapos tumaas na ulit to ngayon. Yes. Nasa 130 na. 130 na. Okay?
So, continuous yan, sir. And now that we are already at the level of 130, 140 egg production, and as mentioned, as reported by the group of Doc Rico, na meron na silang na-identify na families that are showing us egg production of 180 to 190 eggs per hen per year. So we are expecting na in due time, we will be having a population of Sampe native chicken that will be showing us more than 150 egg production Wow. per year. Now, that's for the female line. On the male line, as mentioned by Sir Glenn, napabilis din natin yung paglaki. So, we are already achieving the targeted 1.2 kilograms live weight. At ano nang ilang age na ngayon, Dr. Yung ano natin, 70, umabot na nga ng 750 grams. Yeah, 70 at days lang. 70 days pa lang. Oh. Yung 120, Oh, yung roster natin, 120. 1,860. Ngayon, meron natin yung abot ng 2 kilograms or more. Okay? Sa mature natin. so, ito yun, Yes, Doc. ito yun, Sir Buddy. Dahil ang egg production at saka ang growth rate ay inversely proportional, hindi sila pwedeng magkasama sa isang animals, Okay. sa isang animal. Ang ginagawa natin, maggagawa tayo ng isang line na yun yung tinatawag natin na female line. Sila yung magpuproduce ng females. Okay. So they might have lower body size Yeah. or lighter weights, but they produce many More eggs. Oo, Okay. They produce more eggs. We will have another line that will be growing faster. So, baliktad naman yun. They may be producing lesser eggs, Okay. but they are growing faster. Ah, Now, okay. for the commercial production, yung female tawag ito, chicks or ready to lay pullets coming from the female line will be used in the production, and the males that we will use are yung coming from the male line, yung fast growing. So they will have, hopefully, they will produce us offspring na marami, pero mabilis ding lumaki. Because they will, hopefully they will inherit the genes of the rooster. Doc, itong mga pag-develop ng mga lines na to, nasa advanced stage na to ng research. Hindi pa po natin talaga sila, sir, masasabi na advanced stage na, kasi set up pa lang noong mga breeding populations. Okay. Kaya if you notice, lagi ko silang binibiro na, sir, bilisan nyo na para makapag-start na tayo doon sa kasunod. Oo. Kasi yun na yung yun doon na tayo magfo-focus Ah, sa kasunod na research. Okay. Doc, Yes, sir, based Bats. doon sa mga achievements ninyo, ano pa ang gusto niyo gawin? Mukhang challenge kayo ni Doc Senan Oo nga, to do more. kasi grabe yung support sa PCARD sa amin through sa Livestock Research Division, sina Ma'am Doc Tess at Doc Sinan at Opo. lahat ng nasa grupo. Sir nasa yung kasama ni Sir Alfred, yun talaga sila ang sumusuporta palagi sa amin. So we are targeting, sabi ni Sir, walang katapusan, no? Gawin namin higher yung barn, dito lang. So isa sa yung sinasabi niya talaga na i-increase pa namin yung egg production at saka in terms of yung sa environmental condition sa manok natin, naka-adapt na po sila. So lahat dito sa palibot natin, halos every year meron tayong mga namamatay na mga na mga manok sa palibot natin, pero ito at least yung adaptability sa natural environmental condition nakukuha natin. We have to maintain that one, also maintain the phenotypic characteristics na dapat kung nasa farmer na ito, hinahalo-halo nila. So itong GH Cereals State College, meron tayong maiiwan dyan na yun talaga ang pure line na hindi namin Panggagalingan hila. ulit. Yes, kung sakaling So dapat i-maintain namin ito kahit wala ng fund sa PCARD. We will make it institutional yung funding from our research. Kaya ginawa ko itong one of the R&D project sa school. Income generating project dapat, sir. Dapat. They should be
creating income. yes. They should be generating income to sustain themselves. Hindi na puro research, sir. Hindi na po. Ayun, yun yung... So, isa rin yun sa target namin. Hindi ka, pwede naman sir kasi Okay. na we can still continue with the breeding and selection. Okay. Pero sa breeding and selection naman kasi, in most likelihood, mga top 8, top 20% lang ang mapipili mo to replace your stocks. Yun yung mga better performing. Meaning, you would have the 80% that you can convert into income. Para masusustain mo yung activity. Okay. Doc, may income na ba? Meron na po, meron. Okay. So, yun talang tina-target din namin na aside from sa dressed chicken later or in the future. So, pupunta na rin kami sa instead na sardines yung nakabattle, why not Chicken. something native chicken adobo. Di ba? Pagbukas natin, sardinas sa iyo, native chicken sa akin. Kahit walang sabaw na mainit yun, pero amoy lang, masarap Actually, na yun. masarap yun, sir. Yung So, adobo na battled. Yes, battled. Oo, kasi yung adobo, the more na tumatagal siya, mas Parang, masarap. oo. Eh, sa native chicken pa. Yun. Parang asawa Diba, sir? pa. Lalo tumatagal, sumasarap. Ganyan yun. Parang sa... Ganun ba yun, natin. sir? Oo, ganun. So, ngayon, isa sa natin ngayon, yung provincial government. Oh. So, nakausap ko si Congresswoman Yu na maglagay kami sa mga municipalities, gagawa yung province ng slaughterhouse. So, yun ang sila yung bibili lahat ng mga manok doon na start. Ganda. We started with the provincial government. So they have already their multiplier farm. Kung dadami na yun, sila yung bibili in form of cooperative, for example, sila yung mag-quality sa mga yung slaughterhouse doon, packaging until such time na pwede na kami mag-battle Yan. ng adobo. It reminds me, ang tagal ko nang iniisip magnegosyo ng, pero sir, parang chicken pork adobo and battled. Yun. Mix, di ba, Doc? Yes. Pwede. So there are also, soon, they will be implementing a project on native pigs. Yes. So mangyayari talaga yung chicken pork adobo, sir. Yes. Meron Unahan ako ni Doc kasi ako walang animal sa pera. naka-pipeline approve na yung 8 million namin, 16 million. Wow. So this same set up with Western Mindanao State University. Ako rin dito yung researcher, mayroong isa doon. So na-download na sila sa amin, malapit na. Pero approve na lahat. Oo. Pero so far, aside from yung mag-battle tayo ng pagkain, ano ang kumikita kayo doon sa pag-disperse ng mga breeders o ba sa ngayon? Yes po. Sa ngayon, binibinta rin namin dahil isa ito sa suggestion ng taga-Picard ni Apo. Doc Sinan. Pag binigay natin yung isang bagay, especially yung mga manok, parang walang halaga. Pag binabayaran nila yon, Yes, sir. galit yun. Pag namatay yun, ramdam at na least, yan. At saka kitang-kita ko ngayon sa mga bumibili dito, palagi, meron kaming group chat sa lahat ng mga adapters. Okay. So doon sila, sir, anong kailangan dito? Merong ganyan, ganyan. So doon namin ibinibigay yung mga technology, kung anong gagawin, kailan mag-deworm, lahat ng technology na pwedeng ibigay namin sa kanila para ma-sustain. Gaganda din yung mga production nila. Doc, ilan po ang nyo ngayon, adapters niyo? Adapters namin, medyo sa ngayon sa mga 30 siguro, pero yung iba, backyard lang. Yeah. Umabot nga ng 50 dati yun, yung during sa pandemic. More than 50, I think. So, yung iba, at least for their own consumption lang. Pero at least they are adapting the technology. Sambuanga Peninsula lang ba yan, sir? Hindi. Or buong Pilipinas na yan? Naka-deliver po tayo ng 100 heads doon sa Tagaytay. Nag-post siya, chicks lang yun. Ngayon, malaki ng mga breeders nila doon. Meron din tayo doon sa Camiguin Island. Camiguin Island. So province, nabasa niya sa Facebook. So DOST funded, tinawagan niya, pumunta siya sa regional director sa region yung Camiguin, then tumawag sa regional director Yung Camiguin dito. tumawag dito. Then after 5 days pumunta dito. So siya yung supplier sa meat ng mga resort doon ng pork. Hinahanap ng mga tao native chicken. Yan. So may two options po, Doc, no, kung saan kukuha ng breeders. Meron din sa Davao.
Western Mindanao State U, at saka dito po sa J.H. Cerilles State Yeah. College po. Cyril State College. Oo. Doc, paano kayo makakontak naman? Meron tayong number or sa Facebook, karaniwan doon. Anong yung, Facebook, Doc? Glenn Tangalin lang, no? Ah. Makikita Glenn Tangalin nandoon yung ano ko at saka yung number ko, yung gusto 099-888-56-100. So, pwedeng mag-contact sa amin. Basta Pwede- tungkol sa Yes. chicken, ha? Sampen. Sampen, tungkol Oh. sa sampen, wag doon Chicks sa at iba saka pa. hen. Pwede na rin sa chicks. Pwede sa chicks. So at Okay. least masaya kami dito because not only yung research namin from PCARD na Yes. ginagawa naming research, we were able to help our mga 30 students na who conducted the research sa undergrad nila libre. So ginamit yung mga manok natin, for example, feeding, deworming, lahat doon. So nakakandak sila mga 30 students na libre. Yun ang malaking ano natin. Sir Bud, Yes, Doc. excuse me, while closing na ito, nabanggit kasi ni Sir Glenn kanina na mayroon tayong private sector partners na Okay. backyard scale lang, na for home consumption lang ang interest nila. Pwede kaya, since ang addressing malnutrition is one of the concerns of government ngayon, Okay. pwede kayang ma-request yung ating those in social sciences, GH Cerilles, to monitor the health status noong mga families na recipient natin, because I am inclined to assume na yung mga bata nila ay kumakain ng itlog yun. Tama po. And an egg is one of the two complete food by itself. Milk is the other one. Ngayon kasi, nakafocus sa milk, yung addressing malnutrition. Ay, mayroon din namang egg na mas madali-dali siyang i-manage, mas madali siyang i-produce. Oo. Tama. Kaya siguro titingnan din natin, na-overlook natin yung potential benefit of the project on that dimension. Yan lang. Tama. Okay. Doc, meron ka pang gustong idagdag? Magandang suggestion. So, yung mga native chicken enthusiast, kung sakaling gusto nyo mag-raise ng chicken, even backyard or commercial production, so you can contact us. Dapat, before you start, hindi lang gaya-gaya. So, you have to undergo training and seminars. So, for example, yung provincial government, naglagay kami ng 3 tao dito to train hands-on. So sabi nila, ilang araw. Sabi ko, kung kaya mo na makuha ang technology sa 3 araw, uwi ka na. Pero pag hindi pa, kahit Stay ka dito. Stay ka dito. Di ba? Kasi di ko alam. Kailangan niya ipasa yung Yes. ano. Yung proper deworming, na gamit natin mga natural dewormer. Okay. Ganito, paano ilang mga grams yung ipakain, paano mag-brooding, lahat yun. So at least, matutunan mo yun, then you have the enough area na doon ilagay yung manok. Pasok So tayo. again, lahat po ng interested, kontakin lang si Doc Len. Pwede Lalagay din natin yung contact details si Doc Len Ah, dito sa yes. description ng video. I-click nyo lang yung description, makikita nyo lahat ng contact details ng PCARD, ng Western Mindanao State U, at ni nila Sir Glenn. State College. Sir, thank you so much. Maraming salamat. At least nakapunta ka dito. We have 782 hectares, kaya pwede pang ipalawak namin, no? 782 hectares dito. So, welcome lahat na pupunta because gawin namin itong agro-ecotourism later. So, meron tayong manok na pwede sa restaurant, meron tayong kaming na native na baboy, and so on. Doc Sinan, thank you po. Yeah. Salamat din, Sir Bud. Thank you, Sir Glenn. Thank you, sir. Maraming salamat sa namin. Alright. Full support from DOST PCARD. Okay. Ito, ginagamit namin sa building materials. Doon. So ito yung yellow corn. Yung ano ng saging, ayun ito, Hindi, corn. Corn. Yung Nest. sa ano nila. So ginagamit para hindi masayang Litter materials. litter materials I doon. see. Oo. Tapos, Ito yung sarili yung harvest na corn. So, tanim na lang namin ito. Sariling tanim dito kasi malawak yung area. So, hindi na kami nahihirapan. So, next week, magtatanim na naman kami para continuous yung cycle. Sa Yan. poultry feeds or animal feeds,
yellow corn is the first in bulk. Yes. Ito yung pinaka-importante. So we have also machines, equipment na binigay ng UST Picard, mga hammer mill, mixer, at iba pa. So maraming salamat Picard, UST, through Doxinan. Ito rin yung isang pinapakain nyo rin. So, Doc, chop daw, no? Chop. Meron tayong chopper. Oo. So ito, maganda itong pangpakain ng ng mga manok. So ihalo din natin ito So, corn. sa corn at saka kunting na lang. Ganito, banana, meron tayong asula, Madrid de Agua, yellow corn, at saka kunting commercial feeds. Okay na yan. Okay na yan. Sa grower natin. No? So, very palatable. Okay. We're done. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.